Subscriber si Lakbot Stories ngayong araw na ito mga OFW, mga regular at silent listeners, lalong-lalo na syempre sa ating mga channel members. Welcome back! Mga kwento ni na Andre, EDX at Ken ang bida po sa ating istoryahan ngayong araw na ito. Syempre hatid pa rin sa atin ng walang iba kundi ang masarap at mainit-init na kape ni Lola Trinidad. Follow na rin po ninyo ang aming Facebook page, ang Ilakbot Pinoy Horror Stories. Lalong-lalo na padamihin nyo na rin po yung likes ng Kape ni Lola Trinidad FB page. At isama ko, damay ko na rin yung Red Diaries Tagalog Love Stories FB page for more updates. At syempre yung notification kung kailan ang mga bago po nating istorya, lalong-lalo na syempre sa HTV at sa Red Diaries. At ganoon na rin para makita nyo yung direct link, yung blue link na clickable po, direkta papunta sa ating HTV merch sa Shopee at maging sa ating TikTok shop. Kaya i-like nyo na po yan, follow nyo na pages namin at nang ma-order mo na either ang drip o yung steep coffee na napakasarap. Lalong-lalo na yung butterscotch at yan yung paborito din po natin. So sana ma-order at matikman mo na bago matikman at ma-order ng iba. Heto ang kuwento. Umpisan po natin sa, sabi niya dito, karanasan po ito ng lola at mami ko nung nabubuhay pa yung great-grandfather ko na si Lolo Pitong. Tawagin niyo na lamang po akong Andre. And this is my second time na mag-send ng story sa inyo. At pasensya na po kung medyo mahahabaan yung iba, pero sana po'y mabasa ninyo sa isang episode ninyo sa inyong podcast or dito po sa inyong YT. So heto na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Actually, hindi ko na po naabutan si Lolo Pitong, pero naabutan pa po ni Mama. Bali lolo ni Mama si Lolo Pitong at anak ni Lolo Pitong ang lolo ko, who is yung tatay ni Mama. Ang kaganapan pong ito, Sir Red, ay naganap early 90s. Si Lolo Pitong po kasi ay isang World War II veteran. Miyembro din siya ng isang infantry guerrilla unit ng Philippine Army at sumerbisyo o nagserbisyo din siya sa US Army noong World War II. Kaya nang siya po ay magretiro, may pension po siyang natatanggap sa Philippine Army at sa US Army din at the same time. Masasabi kong malaki-laking amount talaga ang nakukuhang pera ni Lolo Pitong noon. Siya nga din po daw yung pinakamayaman sa bayan namin dahil nga sa mga nakukuha niya o nakiklaim ng mga pensyon sa militar. Siya din ang kauna-unahan na nakabili ng kotse at saka piano sa bayan namin dito sa Cavite. Nang maghiwalay ang mga magulang ng mama ko, lumipat muna daw si Mama sa bahay ni na Lolo Pitong at Lola Elena. Tapos yung nanay naman ni Mama, yung lola ko, nagtatrabaho po sa Hong Kong nung time na yun. Habang yung tatay, yung lolo ko, who is yung tatay ni Mama, may kinakasama daw pong bagong nobya. 17 years old pa lamang si Mama noon. Sabi ni Mama, lagi daw ay pinagmamalaki sa kanilang magpipinsan yung mga medalya na nakuha ni Lolo Pitong nung siya ay sundalo pa lamang. At halos gabi-gabi daw niya nililinis sa mga medalyon na iyon at nakatago pa sa drawer. Naka-frame po yung ibang napanalunan niyang medalya. Tsaka yung mga pictures noong nasa gyera. Malaking tulong talaga yung pagserbisyo ni Lolo dahil napaaral niya yung mga anak at maging yung mga pamangkin po niya sa mga kilala o sikat na universidad at lagi niyang ikinikwento kina Mama kung ano-ano yung mga pinagdaanan nila noong World War II. At since bata pa nga po si Mama ay hindi po niya masyadong naiintindihan noon ang mga kwentong yun. Pero noong bagong mamatay si Lolo Pitong, umalis muna si Mama sa bahay nila sa kadahilanan na nalulungkot daw siya doon. Imagine niyo na lamang po kasi na halos araw-araw ang mga kasama mo puro matatanda at ang laging ginagawa po nila ay ang panunood ng TV.
Laging pinupuntahan ng mga tiyahin si Mama noon dahil gusto nila na pumunta si Mama kina Lolo Pitong dahil may sakit na po siya nung pagkakataon na iyon at hindi na talaga gaanong malakas. Pero hindi pumupunta si Mama dahil ayaw lang niya, pero wala naman siyang sama ng loob sa kanila. Hanggang sa isang araw po, I don't know kung May or June, pero tiyak ako na 1994 nang maganap ito. Kumakain lamang daw si Mama ng wafer at umiinom ng kape sa salas nang biglang dumating yung tita o yung isang tita niya sa bahay at sinabing, "Ineng, pinapapunta ka sa bahay. Halika, kasi patay na ang lolo." Nang narinig daw po agad yun ni Mama, dire-diretso lamang siyang nagsuot ng tsinelas at tumuloy agad sa bahay nila Lolo Pitong habang hawak-hawak pa nga daw po niya yung kinakaing wafer. Pagdating niya doon, sinabi ng isang tita niya na si Tita Eva na bakit hindi daw siya pumupunta sa bahay ni na Lolo, na ang gusto lamang daw po nung matanda makita siya sapagkat may sakit na nga si Lolo nun. Kumbaga na-miss din daw po kasi siya ni Lolo Pitong at ni Lola Elena. Doon na napahagulgol ng iyak si Mama. Sising-sisi po siya dahil hindi siya pumunta noong mga araw na buhay pa si Lolo at habang nakaratay dahil sa sakit. Makalipas nga po ang ilang saglit, tumawag daw si Marlene. Ito yung nanay ni Mama at siyang lola ko. Ayan, sana nasusundan po ninyo guys ha. Tumawag daw si Marlene, ang nanay ni Mama at lola ko. So pagkatawag daw, sinabi ni Lola kay Mama na patay na ang Lolo Pitong. Sabi ni Mama na oo nga at sila ay naruroon kasi sa bahay. Pero ang ipinagtataka ni Mama, paano nalaman agad ni Lola na patay na si Lolo Pitong noong mga panahong iyon? Hindi naman din gaano kabilis yung overseas communication and in fact wala din pong internet pa. Ang sabi ni Mama sa akin, nalaman daw ng lola ko na namatay si Lolo Pitong o namatay na si Lolo Pitong dahil gumising siya sa kama niya nang may naramdaman siyang napakalamig sa paanan niya. At pagtingin daw po niya agad, nakita niya si Lolo Pitong na naka-Amerikanong suit at kulay brown at nakatitig daw po sa kanya. Siyempre nagulat po si Lola noon. Pero after few seconds po'y nawala din bigla si Lolo Pitong at para nga po siyang nag-fade lamang daw. Kaya noong libing nga po ni Lolo Pitong, nagkaroon din po siya ng 21 gun salute and naka-open yung casket niya. Pagtingin ni na Mama sa kabaong ni Lolo, yun po eksakto yung nakita po ni Lola na suot-suot niya nang magparamdam ito sa kanya. Yung Amerikano na suit na kulay brown at parehas nga talaga ito doon sa nakita niya at hindi daw po siya pwedeng magkamali. Ang sabi ni Lola, maaaring yun lamang daw ang pinakaparaan nitong si Lolo Pitong para mamaalam sa kanya since nasa Hong Kong siya at malayo. Hanggang ngayon nga po si Red ay hindi pa rin pumalimutan ni Mama iyon at dalang-dala po niya ang sisi dahil hindi niya napuntahan si Lolo Pitong nung may sakit siya. Pero ngayon, mahigit 3 dekada na ang nakalilipas, ang tanging pinagdadasal ko pa rin ay sana'y masaya po si Lolo Pitong sa kung nasaan man siya naroroon. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi ninyo dito. Lalong-lalo na po itong karanasan po ng Mama, si Mami niya, Lola at saka siyempre yung great-grandfather niyang si Lolo Pitong. At siyempre saludo din tayo sa kanila, lalong-lalo na yung mga World War II veteran. Ang aking lolo din po ay ganyan nagsilbi din po sa World War II, isang veterano din po. Yun nga lang wala na rin po siya dito. Pero siyempre pagsaludo natin sa mga World War II veteran, yung mga sumali sa mga guerrilla unit noon para ipagtanggol talaga yung kalayaan natin. Medyo historical pero talagang nararapat na bigyan sila ng parangal
pagmamahal at pagkilala, di ba? Si Andre, maraming salamat sa iyo, pero isa lang yung pwede nating masabi na alam mo yon, matututunan natin sa kwentong ibinahagi mo. Na katulad po sa maraming beses na natin na ikinikwento sa inyo na tungkol po sa mga regrets, tungkol sa mga pagsisisi, na sabi nga natin, di ba, live each day like it's your last. Habang naririyan pa, iparamdam ninyo yung pagmamahal ninyo. Habang naririyan pa, yung mga tao na alam ninyong sooner or later ay yayao at mamamaalam din sa atin. Sana po ay sulitin natin yung mga pagkakataon, sulitin natin yung oras na kasama sila. Dahil sabi nga natin, di ba, it's very logical naman na yung oras talaga hindi na natin maibabalik. Yung lakas nila, lalong-lalo yung mga lolo't lola natin, mga magulang natin, hindi na iyan maibabalik. Kumbaga habang tayo ay feeling natin lumalakad ang oras, feeling natin alam mo yun, nadadagdagan yung ating taon, yung ating edad. Syempre sila naman yung medyo pahina na ng pahina, kumbaga palipas na. Kumbaga nasa ano na sila, tawag nga natin dito, takip silim na sila ng kanilang pamumuhay. Kaya as much as possible sana, yung bang parang bigyan natin sila ng enough na oras para makasama pa natin. Kung kaya pa niya, ilibot nyo, i-travel nyo, isama nyo sa lahat, di ba, para nang sa ganun. At least kahit papaano, kahit sabihin mo man na maratay sila sooner or later or bigla na lamang silang kunin ni Lord, di ba? Kumbaga wala kang regret kasi parang at least kahit papaano nagampanan mo, even for the very last time, yung kailangan mong gampanan na tungkulin or responsibility bilang isang anak, bilang isang apo, bilang alam mo yun, makilala or maging close, mas maging close pa natin sila habang naririyan. Lalong-lalo na syempre, alam nyo, hindi kasi sa akin na personally, with all due respect lang sa mga, alam mo yun, mga eulogy, mga ganon, yung bang makakarinig ka ng mga sweet na mga salita sa bago ilibing or sa burol mismo ng tao, hindi na siya makaka-react hindi na niya maririnig pa. Kaya sabi ko nga, isa sa mga pinakamasaklap talaga sa parte ng buhay natin, yung mawawalan tayo ng mahal sa buhay. Pero hindi naman kasi talaga natin yan maiiwasan. Kaya ang gawin na lang natin, gawin natin lahat ng mga dapat gawin. And ito pa idagdag ninyo, sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin. Lalong-lalo na yung parang I love you, mamimiss kita, parang ganon. Kahit yung mga konting paalamanan lang dahil the next few weeks ulit kayo makikita, parang ganon. Kasi mahalaga yun Ang importante doon na respond, o meron siyang response. Diba? Maririnig mo yung response niya. Kahit sabihin niya, ang corny mo naman, diba? Parang ganon. At least nag-respond siya. Kasi yung sasabihin natin na mahal natin siya, tapos nakahiga na siya sa, di ba, sa kabaong. Hindi na siya makaka-respond, hindi niya na maririnig, hindi niya na mararamdaman ng lahat ng nais nating iparamdam. Medyo nakakalungkot, sabi ko sa inyo, marami na rin akong mga, di ba, kamag-anak, kaibigan na yumao, na bigla na lang, di ba, parang kahapon lang. Kaya talagang kailangan yun. Yun lang yung learnings ko, kumbaga, pagdating sa mga ganito. Kailangan, sulitin natin ng bawat oras. Lalo-lalo na siyempre pati sa inyo, sa mga buhay ninyo. Diba? Tama yun, Father Red. Father Jared. Malapit na akong ordinahan. Pero ganun nga talaga yun. Siyempre, with regard naman dun sa sinasabi na yung pamamaala, marami din kasing cases na sinasabi nila na parang, di ba sabi nila yung may butterfly, meron yung malaking moth, di ba? Parang ganun Or kaya mag-aalulungan yung mga aso na alam ninyong alaga nung, di ba, nung lolo't lola nyo or ng father mother ninyo, di ba, na parang yun yung mga senyales or signos, kumbaga. Pero naniniwala din ako dito yung parang ganyan kasi parang the same din po yung nangyari sa tiyahin ko nung siya po ay nagtatrabaho pa sa Qatar at nung namatay po si lolo ko, na ito nga binabanggit ko rin na isa pong miyembro sa guerrilla unit noon, na yun nga, nasa Qatar siya noon nagtatrabaho, isang OFW din, and then ayan nga, nagparamdam din sa kanya nung last days daw or yung oras na namatay si lolo at the same exact na oras nung namatay si lolo ko sa Bicol. Kaya hindi natin alam kung anong klaseng paliwanag pa ba yung pwede nating describe dito or masabi dito, pero hanggang ngayon syempre masasabi nating it's a mystery or sabi nating connection bilang pamilya, sigurado yun, di ba? Maraming salamat sa kwentong ito. Medyo napahaba na naman yung aking diskusyon at pagpasensya nyo na kapag nakaka-relate po talaga ako, ganito po yan. But anyway, next na sa ating istoryahan, walang iba kundi syempre ang kwento ni EDX, isang seafarer at deck officer. Sabi niya bukas daw ang kanyang third eye since birth at ang kwentong ito ay nangyari noong March 2019 sa pag-onboard ko sa barko
At hindi ko na lamang po sasabihin yung ship name dahil may kasama po akong nakikinig dito. And in fact, Sir Red, second batch ako and newly built yung barko. As in very fresh, brand new yung equipment. So sabi niya, i-describe ko lang yung duty ko. So parang 12 to 4 yung kanyang duty palagi. Sa midnight, dalawa lang kami, ako at yung able seaman na partner ko. Tama po ba? Or merong able, ano ba to? Able seaman, tama ba? Paki-correct na lang. So ito ang kanyang kwento. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Nung oras na iyon ay nasa bridge po ako. Ibig sabihin ng bridge kapag sa barko ay yung place kung saan naroroon yung steering wheel at mga equipment na nakalagay. Bigla po akong may narinig na umakyat sa stairway at ang akala ko ay yung partner ko yun. Pero nang silipin ko po, wala pong tao. So tinawagan ko yung partner ko sa UHF radio at sabi niya ay nasa upper deck siya. May pagtataka man sa part ko pero inignore ko na lang. Mga ilang minuto, may dumaan na crew and this time ang partner ko. Pero nagtaka ako kung bakit seryoso yung mukha niya at hindi umiimik. Nagtaka ako dahil tuloy-tuloy yung paglalakad niya hanggang sa eto na. Lumusot siya sa dingding at bigla pong nawala. Wala akong nagawa kundi mag-stay doon sa bridge kasi bawal kang bumaba hanggat hindi matatapos yung duty mo at kailangan may reliever ka. Sinabi ko sa partner ko ang nangyari at maging siya ay natakot. Hindi na rin umikot dahil sa takot. Hindi ko po ito sinabi sa lahat ng mga kasama namin sa barko dahil baka mag-create lamang ako ng panic. Until sumapit ang April 2021, 12:44 ng tanghali at sobrang init. Tapos na ako noon sa aking noon report at bumaba na ang mga ibang officers at crew. Pagtingin ko sa chopper hatches namin, taas ng bodega ito kung saan maglanding o maglalanding ang helicopter, may nakita po talaga ako na isang malaking tao. May sungay, may pakpak. Nakatayo siya habang nakaturo po sa akin. Napaatras talaga ako noon at kinuha yung telescope sa katiningnan at ito po ay isa talagang malaking demonyo. Natapon pa nga po yung kape ko dahil sa takot. Nitong July 2021, may kasama kaming nagbigti at ito'y ginawa po niya sa upper deck. Lahat ay nagulantang sa nangyari at mahirap mag-duty ng mag-isa dahil sa paramdam ng kasama namin. Since bilang medical officer, ako po yung inatasan sa carcass infection at mga reporting sa different agencies. About 3 days pa siyang nakabitin as per company rules na wag mo kasing gagalawin hanggat walang advice. Iba talaga yung amoy sa lugar na yun. Pasintabi nga po sa mga kumakain o nagmemeryenda pero malapit na halos pong maputol yung leeg niya. Hanggang sa mayroon na pong advice kinalauna na kunin na namin siya at ako na naman ang inatasan. Pagpasok namin sa room, nakatalikod pa yung nagbigti pero nung tinawag ko yung name niya para magpaalam at magdasal, maniwala man kayo sa hindi, Sir Red, bigla po itong humarap at parang buhay na nakatingin sa amin habang nakatagilid ang muka at nabubulok na. Lahat ay yumuko at tumalikod at ako na lang ang humarap para magdasal at kinuha na namin agad ang katawan niya para i-turn over sa authority. May dugtong pa po ito sapagkat pagkatapos po naming makuha yung katawan niya ay meron na naman pong mga kababalaghan. Actually, nakasurvive naman kami sa paramdam niya. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y mabasa ito. Solid at legit na listener po ninyo ako sa inyong podcast since 2020.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi ni EDX at lalong-lalo na sa mga katulad mo rin na nabibilang sa ganitong ganitong larangan, ganitong work field, sabi natin ganun. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga kwento. At maraming salamat na rin hindi lang sa mga OFW kundi sa mga seafarers or yung mga seaman na tinatawag po natin na talagang panayang download, as in dinownload na nila halos lahat nung andito po sila sa Pilipinas. May mga nagsasabi po kasi sa akin, hindi ko lang ma-mention na yung mga name ninyo isa-isa, pero maraming salamat yung as in yung mga dinownload talaga lahat ng mga episodes natin, mapa YT, mapa podcast, dahil nga para pantanggal nga daw po nila ng bagot kapag sila ay nasa laot na, kapag nasa karagatan na sila at wala silang halos makita daw ng mga kalupaan, di ba mga katulad yan. Kaya saludo din po tayo sa inyo at maraming salamat dahil ginagawa nyo po kami at sinasama nyo yung boses po ng inyong lingkod sa kahit saan man kayong lokasyon o kahit saan man ninyo dadalhin itong inyong mga barko, di ba? Maraming salamat, basta doble ingat at tandaan lamang, syempre kami nang bahala sa inyong background, kami na pong bahala sa kwentuhan at gawin nyo lang yung mga trabaho ninyo para sa inyong mga pamilya, di ba? Anyway, ito na ang pinakahuling kwento natin mga channel members. Ang inyong mga pangalan ng pagpapasalamat po namin, updated list naririyan po sa description section. Yung mga mahukulit dyan sa ating live chat, sa ating premiere, maraming salamat. Mga silent listeners lamang na hindi nagpaparamdam, hindi nagpapagalaw ng baso, may parusa kayo. Ang parusa nyo, mag-order ng kape ni Lola Trinidad now na sa HTV merch at syempre paki-like and follow Kape ni Lola Trinidad at Hilakbot TV Pinoy Horror Stories FB pages para sa direct link ng ating TikTok shop at Shopee. Huling kwento mula naman po kay Ken. Isa rin sa mga avid listener natin sa podcast at nais lamang daw po niyang i-share ang kanyang spooky na experiences regarding po sa mga people na malapit nang mamatay. And yung iba patay na pero hindi ko pa po alam. Magulo ako magkwento ha, sabi niya. Pakiayos na lang po at kayo nang bahalang umintindi mga listeners. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Grade 3 po ako, 2007 nang mangyari ito. May sakit yung tita ko, which I called mommy, since isa po kasi siya sa nagpalaki sa akin. March ng taong iyon, malala na yung sakit niya. Napag-alaman na nasa end stage na siya ng cancer. Nasa tapat ng kwarto namin yung kwarto ni na mami and then katabi nung bed niya yung window. Jealousy pa nga po iyon tapos naka-open lamang pero may screen naman. Ang labas noon ay laundry area namin and nasa may bandang likod bahay na iyon. Wala rin tumatambay o kaya pumupunta doon lalong-lalo na kapag 6 PM beyond. Medyo madilim at medyo nakakatakot talaga na tumambay lalo kung mag-isa ka. Pero kapag may buwan naman, yun lang yung katangi-tangi na bahagi ng bahay na nasisinagan nito. Isang gabi, habang natutulog na yung mga tao sa bahay, hindi ko po sure kung midnight pa po ito nang magising ako. Bukas yung door ng kwarto namin nila kuya. Ito rin po ay pasadya para marinig namin agad kung tatawag si mami or kung mayroon ba siyang kailangan. Pero nung time na iyon ay may halong pagtataka dahil ang tahimik at nakakapanibago. Tiningnan ko yung bed ni mami at mahimbing yung tulog niya. Hanggang sa meron po akong nahagip. Doon po sa may bandang bintana. Hindi po ako pwedeng magkamali, Sir Red, na may nakatayo doon. Naka-cape po siya at parang naka-hood At ang mas ikinakilabot ko po ay parang meron po siyang karet. Hindi ko nakita yung mukha niya pero kung pagbabasyan ko po yung direksyon ng katawan niya ay parang nakatuon kay mami. Parang pinagmamasdan niya ito habang natutulog. Matagal ko rin pong tinitigan yung figurang iyon. Medyo matagal bago po siya maglaho. Hindi naman ako nakaramdam ng takot pero yung kaba ko po ay sobrang OA.
Hindi rin ako sure ba't andun yun at kung ano ang ginagawa niya. That time, hindi pa kasi ako well-versed, lalong-lalo na sa mga kamakamatayan. Few days after ko pong makita yung figura, tuluyan na pong namaalam si Mommy. Nang naikwento ko yung tungkol sa nakita ko kina Mama, sinabi po nila sa akin na maaaring premonition daw iyon na may mamamatay na nga sa amin. Hanggang sa i-add ko na lamang po ito sa burol na ni Mommy. Close ko kasi siya at dahil sa bahay lang din siya binurol, madalas akong natutulog sa may carpet na malapit sa kabaong niya. Ewan ko ba pero parang feel ko lang na matulog doon kahit ilang beses na akong pinagsasabihan. Take note, bata pa po kasi talaga ako nito at talagang may kakulitan. Isang gabi po, sa mismong burol din, may naramdaman ako na parang humawak o may humawak sa akin at tila baga ginigising ako. Pero nang nagising ako, wala naman akong katabi. Nang magkaroon na nga din po ako ng isip patungkol sa mga kamakamatayan, dun ko lang po napagtagpi-tagpi na hindi kaya't si Mommy din iyon. Ginigising niya ako para wag ako matulog dun or nagpapaalam lang din. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong binahagi po sa atin dito ni ano ba pangalan niya kanina? Si Ken, ayan. At kung meron pa tayo dito na actually may iba pa po siyang kwento, kukumpletuhin na lamang po natin yan sa isang full episode na o kaya compilation natin syempre either dito po sa Hilakbot or sa Sindak. So pakihintay na lang ito Ken at maraming salamat sa iyo. But anyway, sa lahat din po ng mga nais magpadala ng kanilang mga kwento, puntahan lamang sindakstories2008@gmail.com. O kung medyo mga love stories ang gusto mo dyan, Red Diaries Tagalog Love Stories ba? Go na agad sa email niyan, mag-send ka na rin ng love story mo sa reddiaries2021@gmail.com. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig at patuloy po na nagsishare ng ating mga kwento, mga channel members, saan ka man naroroon. Kung meron mga nagtatanong dyan, may series pa ba? Kailan ang next JHS? Abangan nyo na lang guys sa mga anunsyo natin na ipopost sa ating Facebook o kaya sa ating Twitter, sa ating X na pala, hindi Twitter, o kaya sa Instagram at maging dito sa YT po natin, YT Community tab. At sa mga members only stories, mga early access, abangan nyo na lamang po yan ng sina Admin Clay at sina Admin RJ na pong bahala sa inyo. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.